Tandaan mo, malaki ang utang na loob mo sa akin. Tutulong ako sa paraang kaya ko. Tago mo lang yung sikreto ko, please. Kulang pa to sa mga ginawa ko para sa inyo. May nawawalang pera sa contingency fund ng resort. Nasaan ang pera? Mukhang nakakahalata na asawa mo. Ang hirap kasi pag maraming sikreto eh. Ano bang problema? Si Aida, alam niya yung sikreto ko noon pa. 10 milyon. Tapos binablockmail niya ako. Kung ayaw niyang ilabas kong pinaki-iingat-ingatan niyang sikreto. Parang may tinatago to si Giselle. And I won't stop until I find out what it is. Si Marilyn, wala yung boyfriend. Oh, di ba? Ba't di kayo mag-date? Uy, Josie! Bakit pa kasi sila nandito? Ang dami na mag-cater. Bakit sila Jerome pa? Hi, Nonoy! Teka, ikaw ano ginagawa mo dito? Saka sino yung kasama mo? Ah, si Harry. Date ko. Date? May date ka? Eh, bakit ka nagsinungaling? Pero kasi ayoko naman na isipin nila na may gusto pa rin ako kay Jerome. Ayoko nang palagi nila ang kakaawaan. Eh, sabi ng doktor, may sprain daw, tsaka medyo nabugbog, kaya 2 to 3 weeks ka daw itong suot. Paano ngayon yan? Okay lang naman, wala namang customer eh. Bagay. Jerome, napansin mo ba yung lalaking kasama ni Marilyn kagabi? Oo. Nililigaw daw sa kanya yun ah. Talaga? Eh, parang kakakilala pa lang yung dalawa, tapos nagligaw agad. Ano naman? Malay mo, biglang na-love at first sight yung lalaki. Wait, ba't nga itsura mo? Porkit hindi na ikaw yung gusto, gano'n? Noy, ano ka ba? Mas okay nga yun eh. Kapag wala nang gusto sa akin si Marilyn, mas magkakaroon ng chance na mabalik yung pagkakaibigan namin. Gusto ko na yun. Mas miss mo pa kaysa kay Darlene? Ito na naman tayo eh. Paulit-ulit na naman. Magkaiba nga yung relasyon ko kay Marilyn at Darlene. Sa ngayon, mas mukhang may chance pa nga na magkaayos kami ni Marilyn kaysa magkabalikan kami ni Darlene. Eh, sa nangyari sa inyo, malamang galit pa yun sa'yo. Pero, mahal ka naman ni Darlene eh. Bigyan niyo muna yung sarili niyo ng space, tapos malay mo, makipagbalikan din sa'yo. Yung totoo, binasted mo na for real si Ryan? Actually, ilang beses ko na siyang binasted. Siguro naman ngayon, may intindihan niya na ayoko talaga sa kanya. So you're still not over, Jerome? Well, yeah, pero hindi naman kailangan malaman yun, di ba? What do you mean? Eh, ayoko naman na isipin ni Jerome na nagmumukmuk lang ako dito dahil sa kanya. Right? Okay, so, ano plano mo? Oh my God. Hi. I'm Aaron. Hi, I'm Darlene. I'm Allison. Allison. Akala ko mabobore ako dito sa resort eh. Mukhang hindi na. Actually, we own the resort. So if you want, I could take you around. Talaga? I'd love that. Okay, halika. Go, girl. Well, this over here is our... Nay, kung i-text na lang po kaya si Nonoy. Ay naku anak, hindi pwedeng ganyan. Pumasok ka sa loob, kausapin mo si Nonoy at magsabi ka na ng totoo. O sige na ha, kasi magde-deliver pa ako. Pumasok ka na. Sige po, Nay. Sir, dalawang seared tuna salad, tsaka isang squash soup for table number 5. Oh, yan, dali. Giselle, dali mo na yun doon, dali. Teka, akala ko walang customer. Ano nangyari? Oh, di ba nga sinabi ko nga sa ipapablog ko, are? Di, baka mukhang effective eh. Sir, patulong naman po. Ako lang mag-isa dito. Ay, sige, dali mo na yan, bilisan mo. Tsaka, Chong, di ba maraming nakatikim sa pagkain natin sa event nung kagabi? Yeah, for sure. Pa kasi ngayon ka nabaldado na kung kailan maraming tao eh. Uy, at least happy problem yaon. Eh, sige, ako na. Tutulong na ako sa pagsiserve sa labas. O, sige. Kami ng bahala ni Nonoy din eh. Oh, ito, teka. Ano natatapos yun? Ito, 4. Noy, pinto. Marilyn. Salamat.
mo dito? Kasi gusto ko sanang kamustahin si Nonoy kung ayos lang ba siya. Ayun, nasa loob. Hindi nga masyadong makapag-serve eh, kasi medyo napasama yung bali eh. Kawawa naman pala siya. Sige Marilyn, baka gusto mong punta na lang siya. Pasensya ka na, hindi kita masikaso kasi medyo biglang tumami yung customer eh. Sige, puntahan mo na lang sila. Ako na maghahatid dito. Teka. Marilyn, hindi mo kailangan gawin to. Sige na. Asikasuhin mo na ng iba. Ako na maghahatid. Saang table ba to? Table 3. Table 3. Itong dalawa? Oo. Ito pa. Yan pa. Teka. Saan yung table 3? Ito? Relax. Ay! Anything else po? Sige po, okay na po. Ito po. And, Wala na. Wala na yung order. thank you. And ito pa po. Sabi niyo po, enjoy your meal po. Ako, bestseller yan. Kaya masarap talaga yan. Ay, nauubos na rin yung tao. Marilyn, salamat ah. Kung di ka siguro dumating, baka kagulo-gulo na kami dito. Wala yun. Saka may kasalanan din naman ako sa inyo eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana pilayan si Nonoy. Wala yun. Wala yun. Ang problema lang, hindi mo na pwedeng magtrabaho si Nonoy eh. Kailangan namin ng extra, Marilyn. Baka pwede ka naman. Ha? Oh, pansamantala lang naman eh, habang out of commission pa tong si Nonoy. Baka naman pwede kayong humanap na lang ng iba. Marilyn, mahirap na kasi maghanap ng matinong staff ngayon eh. Ito kasi, kung di ka pa hinabol at nadapa, di sana walang problema ngayon. O sige. Okay lang, mag-ano muna ako dito. Tutulong muna ako sa inyo. Pansamantala habang nagpapagaling si Nonoy. Pero kapag magaling na si Nonoy, nako ah. Okay, Marilyn, salamat. Siya nga pala, kamusta na si Sino nga yung manliligaw mo? Nabanggit kasi sa akin itong chismosong to eh. Baka magalit siya kapag nalaman yung dito ka nagtatrabaho. Hindi naman siguro. Mabait naman si Harry eh. Harry? Harry nga pala yung pangalan niya. Sa akin nagkakilala, Marilyn. Ayun, late nga siya umuwi kagabi. Sabi na, she went out with a friend. Tapos tinanong ko kung sino siya. Sabi niya, hindi ko daw naman kilala yun. And then she went cold defensive on me. Ano kaya yun? Hindi kaya may boyfriend ang asawa mo? Mama. Kaya nawawala ng pera ang funds kasi may pinagkakagastusan. Hindi pa tayo sigurado na gano'n nga. Well, you better find out. Baka hindi mo alam, harap-harapan ka na palang niloloko ng asawa mo. I will, Mama. So, wait lang. Hello? Yes. Yeah, this is Ziggy Carbonell. Really? Sige, salamat. I'm on my way. Mama, tumawag yung bangko. Nasa kanila na yung impormasyon na hinihingi ko. Good. I'll go ahead. Yun nga po, inumpisahan ko yung kwento na muntik nang masagasaan ni Harry si Inay. Tapos dinala niya sa ospital. Tapos simula nun, dumadalong na siya dito sa bahay. Bakit? Di ba yun naman talaga nangyari? Anong problema dun? Hoy, ano pang pinagbubulong-bulungan niyo dyan? Dalian niyo na at makakain na tayo. Girl talk, Mars. Wala ikaw. Panay. Ay, Mama Josie. Ibig na masabi ko yung totoo. Lalo pa ako nabaon sa kasinungalingan ko. Hayaan mo na. Alam mo, mabuti na rin yan eh. Total, wala ka namang sinasagasaan dyan. Wala ka nasasaktan, di ba? Mabuti na yan para sa'yo. Pinapakita mo kay Jerome, nakakapag-move on ka. Paano ko nga po mapapanindigan yun? Lalo na ngayon na pansamantala, doon muna ako magtatrabaho. Ay, laking gulo yung pinasok ko, Mama Josie. Buti pa siguro, aminin ko na kay Jerome yung totoo.
Tama. Yun yung gagawin ko. Aaminin ko sa kanila yung totoo bukas. Aminin ko. Sige po, sundan ko lang po si Inay. Okay. Alam mo na gagawin mo? Bukas po. Ayos. Ayaw nga pala. Sige, sige. Sorry. Oh, bakit ka nagsasorry? Hindi man naman masama na tingnan mo yung picture ni Darlene, di ba? Wala namang masama kung titingnan mo yung picture ng taong mahal mo. So, okay lang sa'yo. Ang ibig sabihin, okay na ba tayo? Oo naman, okay na okay tayo. Siguro kung nagka-crush ako sa'yo noon, wala na yun ngayon. Kaya okay na rin sa akin na, yan, makita na mahal mo si Darlene hanggang ngayon. Gata ba? Oo naman eh, halos iyakan mo na nga yung litrato niya eh. Iyoko na ba? Okay lang sa akin, kasi ngayon, meron na akong boyfriend. Si Harry? Sinagot mo na siya? Mabuti na yan para sa'yo. Pinapakita mo kay Jerome, makakapag-move on ka. Oo, kami na. Ang bilis nga eh, pero... Parang ang mabilis. Sweet eh. Oo nga, dito nga ako sa trabaho. Okay naman. I miss you, Harry. Sus! Kinilig naman ako. Dali. Mag-I love you ka sa akin. Ha? Kailangan pa ba yun? Kailangan yun. Di ba kinukumbinsi nga natin sila na tayo na. Dali na. I love you, Marilyn. I love you too. Oh, di ba? Ang dali-dali lang. Oh, sige na. O sige na. Balik pa ako sa trabaho ko eh. Dali, kumbinsihin mo sila na meron tayong date mamaya. Date? Mamaya? O sige. Okay lang sa akin. Susunduin mo ako? O sige. See you. Bye. Ano, Josie? Hindi natin kailangan magpanggap. Wala na si Jerome. Mukhang naniwala naman ata siya sa atin. Hello? Hello, Giselle? Nakalimutan mo na yata ako. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko eh. Aida, hindi naman ganun kadali yung pinapagawa mo sa akin. Ang laking halaga nun. Wala akong pakialam, basta gawin mo. Giselle, kailangan ko na yung pera. Mamaya na lang tayo mag-usap. Giselle! Ano ibig sabihin nito? Ano ba yan? Oh, come on, Giselle. Huwag ka na magmaangan pa. At lalawag mo akong gawin tanga. Imposibleng wala kang kinalaman dyan dahil si Aida ang authorized recipient sa lahat ng mga pera nawawala sa account na yan. At guess mo kung sino nakapirma? Walang iba kundi ikaw. It looks like you've been keeping secrets from me, Giselle. My beautiful liar wife. Ayan na. Lahat ng ebidensya. There's no point in denying it. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na. Sabihin mo sa akin saan mo dinala ang pera. Uy, na yung mga supplies na kailangan natin, i-order mo na ba? Oo, paparating na. Una na tayo sa... bukas. Okay, good. Hi, sir. Welcome to Jerome's Kitchenette. Table for how many? Ay,
Siguro ikaw si Jerome. Ah, ako nga. And you are... Si Harry. Ba't siya si Harry? Ay, Chod. Paano mo nalaman pangalan ko? Hindi kasi nakita na tayo sa awarding. Kaya pala pamilyar yung mukha mo sa akin. Oo, tsaka kaibigan ako ni Marilyn. Kaya ako siguro nandito para sunduin siya. Ha? Si Marilyn susunduin ko? Oh. Harry! Marilyn. Harry! Bakit nandito ka? Siyempre, nandito siya kasi dito siya nagtatrabaho. Oo, dito ka nagtrabaho. Pasensya ka na, hindi ko nasabi sa'yo, ah. Hindi pa ba niya nasabi? So, di ba magkausap na kayo kanina? Oo nga. Buti pa, Harry. Tara. Labas muna tayo. Usap tayo. Teka, sandali. Harry, no? Gusto ko lang malaman mo na napakaswerte mo at nagkaroon ka ng girlfriend na katulad ni Marilyn. Ha? Girlfriend? Si Marilyn, girlfriend ko? Bakit? Hindi ba yun yung totoo? Aida, ano sabi? Binabaan ako ng telepono eh. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kung bumalik ka na sa mga Carbonell, tapos magmakaawa ka kay Madam Charito. Hindi. Hindi na ako babalik doon, Romy. Magbibigay ng pera si Giselle, sinisiguro ko yan sa'yo. Huwag nga akong daanin sa mga paluha-luha mo, Giselle. Hindi na uubra sa akin yan. Ngayon sabihin mo sa akin na totoo. Nasaan yung pera? You tell me that... Aamin na ako! Sasabihin ko sa'yo kung ano yung sikreto namin ni Aida. Teka lang, bakit yung iniisip na girlfriend ko si Marilyn? Hindi ba yun yung totoo? Hindi mo ba siya girlfriend? Hindi mo ba siya girlfriend? Hindi mo girlfriend. Hindi mo girlfriend? Girlfriend ko si Marilyn. Kaya lang hindi ako makapaniwala na sinagot niya na ako. Harry, kung ikaw yung makakapagpasaya sa kaibigan ko, magiging masaya ako para sa inyo. Sige, mag-uusap muna kami ng boyfriend ko sa labas. Excuse me lang, ah. Sige. Tara na, Harry. Wow! Sila na talaga. Sabihin mo sa akin, ano yung inililihim niya ni Aida? Giselle! Si Aida. Si Aida kasi nagnanakaw. What? Nahuli ko kasi siya na fina-forge na yung pirma ko para makakuha ng pera. You knew about this and yet you didn't tell us? Hindi ko naman nakakalain na ulit-ulitin niya eh. You should have told us. Naaawa ako sa kanya, Ziggy. Kamag-anak niya siya. Trabaho siya ng trabaho para sa kakapirangkot na sweldo. Tapos, kontratuhin niya siya ni Mama, ang sama-sama. Kaya, akala ko na she deserves the money. Kahit na. Hindi mo siya dapat kinampihan. Ako ang asawa mo. Sa akin at sa kumpanya dapat ang loyalty mo. Hindi ko naman nga kasi akalain na ulit-ulitin niya, Ziggy. Oh my God, walang niya talagang idol. Tinuri namin siyang bilang pamilya. Tapos the whole time, ginagawa niya kaming tanga. Magbabayad siya. Magbabayad siya ng mahal sa lahat ng panlolokong ginawa niya sa amin. Huwag mo sabihin sa akin ipakukulong niyo siya. Sige. Pero kapag-anak niyo pa rin si Aida, kung ano man yung nagawa niya, pwede niyo namang pag-usapan, hindi niyo naman siya kailangan ipakulong. Ne. Tama yun. Nararapat sa isang katulad niyang manloloko ang makulong. Halika. Sumama ka sa akin. Pagtatapat mo ang lahat ito kay Mama.
talaga yung babaeng yan. Ingrata! Walang utang ng loob! Magnanakaw! Isa ka pa! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung sinabi mo sa akin noon pa, edi sana hindi nakapagnakaw yung Aida na yan? Mama, nagsisisi na si Giselle sa ginawa niya. Tutulungan daw niya tayo para mapagbayad yung Aida na yan. Kung gusto niyo ho akong tumistigo, magagawin ko ho. Aba, dapat lang. In the first place, ikaw ang may kasalanan. Kung bakit nangyari ito. Sige, tawagan si attorney. Tumawag ka na rin ng mga polis. Pahanap yung Aida na yan, ipadampot. Gusto ko siya mabulok sa bilangguan. Yes, Mama. Romy, parang naman ang mahal-mahal dito. Alam mo, sana doon na lang tayo sa restaurant ni Jerome. O kaya, pinagluto na lang kita. Di ba meron tayong matatanggap na pera? Dapat magsanay na tayo dahil kapag binayaran tayo ni Giselle, magiging milyonaryo tayo. Gabi-gabi kakain tayo sa ganitong lugar. Kung meron po kayong dagdag na order, pakitext na lang po sa akin agad para ho may deliver ko. Salamat po. Aida. Rita, anong ginagawa mo dito? Alika, maupo ka. Marami akong kwento sa'yo. Aida, bakit mo naman ginagawa yung kay Giselle? Ano sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong ginagawa mong pang-blackmail kay Giselle. Alam mo na? Oo, alam ko ng lahat. Okay na sa'yo? Oo. Naiintindihan ko kung bakit kailangan gawin yun ni Giselle. Pero ikaw, Aida, hindi ko maintindihan. Kala ko pa naman mabuti kang tao. Yung pala, mukha kang pera. Ang habol mo lang yung kayamanan ng mga Carbonell. Sino ka? Bakit ka nagugulo? Sino ito? Romy, kaya mo na. Bigyan ko yung sa paglita. Tigilan mo na si Giselle, ha? Tigilan mo na! Pero sandali. Ano yun? Layan, Ano nangyayari? Hindi ko maintindihan eh. Sabi ko kasi kay Siggy, yung perang nawawala, ninakaw ni Aida. Bukas o makalawa, nasa kulungan na siya. Kaya kahit ano pa sabihin niya, wala naman naniniwala sa kanya. Marami kayong hindi alam tungkol kay Giselle. Niloloko niya rin kayo, hindi niyo ba alam yun? Halos lahat na ng gugustuhin ng isang babae sa isang boyfriend, nasa kanya na. Basta pag yung ginawa sa'yo yung kalokohan yung hari na yun, sabihin mo sa akin ha. Ang bahala sa'yo palagi. You're the worst combination there is. Pangit ka na nga, malandi ka pa. Darling, Bobby, tama na. may sinabi mo! No! Bobby! Aida, kung hindi mo ginawa ang pambablackmail mo kay Giselle, di sana hindi nangyari sa'yo yan. Ewan ko nga sino pinaniniwalaan mo yan. Laki-laki ng kasalanan sa'yo yan. Alam mo ba na inutusan ako ni Giselle pagpalitin ng anak ninyo? Anak mo si Darlene at ang tunay na anak ay si Marilyn.